Okay. Sige po, hintayin lang po natin ang worship team. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa lahat. At salamat dahil sa umagang ito, walang ibang inuna ang kapatid mo, ang katabi mo, kundi ang pananambahan niya sa Panginoon. Amen, no? Paki-congrats mo muna siya. Sabi mo sa kanya, congrats dahil nandito ka ngayong morning. Okay? Alright. No, sige po. Okay. Yan. Meron pa pong mga bakante pong upuan dito po sa harap. Again, magandang umaga po sa mga kasama po natin online. Binabati po namin kayo dito mula sa on-site ng isang pinagpalang umaga. At sa mga nasa on-site naman, I hope na I-pray na handa na po ang ating puso na mag-receive ng Word of God. Handa na po ba? No? At nasa pangatlong part na po tayo ng Psalms 23. Okay, no? So, nung una, pinag-usapan natin, sabi ni David, no, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ayan po. Ipakidrop nga po yung aking passage, no? Basahin ko lang po sa inyo. And then, lastly, last week, no, pinag-usapan natin about sa pagiging refresh and relax. Sino ito nakapag-refresh ka na, nakarelax ka na? Okay? No? Ang relax at ang refreshment ay hindi mo matatagpuan sa kahit anong lugar. Yan ay matatagpuan mo lamang sa presensya ng Panginoon. Amen, no? Kahit nga minsan maganda yung lugar, meron nga, nasa bakasyon na, nagtatrabaho pa di ba? No? O kaya naman, nandun na sa magandang lugar, pero yung isip tumatakbo pa rin. Kasi nasa presensya ng Panginoon ang tunay na kapahingan at kalakasan. Amen po ba doon? Kaya sabi no, "I shall not want, He makes me to lie down in green pastures. No? He leads me besides the still waters." Yan. No? Talagang gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng ng refreshment. Ganyan talaga po ang ating Panginoon sa kanyang mga tupa. And sabi nga ni David, "The Lord is my shepherd." Sino po ba ang shepherd po natin? Okay. Napaka-importante po na alam po natin kung sino po yung nangangalaga sa atin. Tatandaan mo po ito. Ito pong series po natin, dapat ang una pong ma-receive ng heart mo na merong mabuting pastol na nangangalaga sa iyo. Yun Merong mabuting pastol na nag-iingat, nagmamahal, no, nagpo-provide sa iyo. Yun yung pinaka dapat magmarka sa puso mo na merong mabuting pastol na nagmamalasakit sa iyo. Amen po ba doon? At ngayon po yung pangatlo po natin, no? At pinamagatan po natin tong He restores and leads, no? He leads, restores. Okay? So, basahin muna po natin in Psalms chapter 23 verse 3. Look at this passage. Sabi diyan ni David, "He restores my soul." Okay? "He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake." Sabi ni David dito, "The Lord restores my soul." The word restore means to turn back or to return to a previous condition. No? Pag sinabing restore, no? To return to previous condition. Like for example, ang isang sasakyan sa katagalan ay naluluma, nadidisalign. Kapag yan ay nirestore, binabalik siya sa dati niyang ganda. No? Sa dati niyang kondisyon. Ganun po ang sinasabi po dito ni David. He restores my soul. Kasi po sinulat po ito ni David, hindi po yung nandun siya sa pinakakasaganahan ng kanyang buhay. No? Yung Psalms chapter 23, ang background po niyan ay si David po ay pinaghahanap po ni Saul, hindi para i-promote. No? Sa kabila na binigay niya yung katagumpayan, nung napatay niya si Goliath, di dapat promotion. Hindi. Ang nangyari, dahil para kay Saul, si David ay isang threat, no? O banta sa kanyang paghahari, ay hinaanting niya si David para patayin. So si David, ang ginawa niya, tumakbo siya. No? Umiwas siya kay Saul. At si Saul nga, patuloy siyang pinupursu para para tugisin. Hindi para i-reward, para tugisin sa kabila ng ginawa niya. Okay? At doon sa kanyang kondisyon, talagang afflicted siya. Wounded ang puso ni David. Pero dito sa Psalms chapter 23, sinabi niya na the Lord is my shepherd. Okay? Nakukuha po natin ito. At sa verse 3 nakalagay, He restores my soul. Ang tanong, ano ba meron sa soul mo? Okay? Naniniwala ka ba na may kaluluwa yung katabi mo? Okay. Naniniwala ka ba na may kaluluwa siya? Now, sa 1 Thessalonians, mababasa po natin, it teaches that every person has a body,
soul, and spirit. Mababasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Tingnan niyo po ito ha. So what is in your soul? Sabi diyan, we pray that God Himself, the God of peace, will make you pure, belonging only to Him. We pray that your whole self, spirit, soul, and body. So ang tao ay binubuo ng spirit, soul, and body. Tripart being, kung tawagin po yan, no? Will be kept safe and be blameless when our Lord Jesus Christ comes. So, meron palang kaluluwa ang tao. Merong espiritu ang tao. At siyempre yung katawan, nandiyan naman yung nakikita mo sa salamin, yan yung physical mo, yung body. Di ba po, no? Yung spirit mo, no, hindi mo, invisible yan unless pag namatay ka na. Okay, babalik yan sa Lord eh. Pero yung soul, ano ba meron sa soul? Tandaan po natin, sa soul po, your soul is connected to your mind. No? Connected to your mind, to your will, your ability to say yes or no, your ability to say, or to choose right or wrong. Okay? And it is connected to your what? To your emotions. Sa soul, nandyan ang iyong mind, andyan ang iyong will, okay? The ability to choose, no? And nandyan ang iyong feelings, yung emotion mo. Okay? Ulitin ko ha, sabi kasi ni David, He restores my soul. So ano daw yung i-restore ng Lord? Yung soul. At sa soul, nandoon ang iyong mind, nandoon ang iyong will, and emotions. Andiyan ba tayo? Now, ang tanong ko po sa inyo, can your mind be damaged? Pwede bang ma-damage ang mind? Opo, kaya nga maraming oppress eh. No? Na-oppress ka kapag ka patuloy mong iniisip, no? Yung mga problema mo, patuloy mong ikaw mismo, no? Dinidiscuss mo sa sarili mo yung mga pinagdadaanan mong problema. Kaya ka nabibigatan, kaya ka nahihirapan, at na-oppress ka. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? So nadadamage yung mind po natin sa mga negatibong mga bagay na nire-rehearse natin paulit-ulit. Now, ang tanong ko po sa inyo, kung ang mind ay nadadamage, yung emotion po ba nadadamage din? Eh, marami po ngayon depressed. Tama po ba doon? No? Kaya nga may tinatawag na emotional imbalance or over-emotional. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? No? Pwede yun eh. Pwede yung madamage yung mind mo. Pwede yung madamage yung emotion mo. At pwede ba madamage yung will mo? Of course naman. Pwede maging broken yung will mo eh. Bakit? Sino dito minsan naisip mo na merong isang bagay na dapat hindi mo ginawa pero nagawa mo, may regret ka? Are you with me? Andiyan ba tayo? Parang wala pong tao po dito. Yung poor choices na tinatawag natin, yung disobedience po natin, no? Na alam mo yung tama pero mas pinili mo yung mali. Ginamit mo yung willpower mo, kaya lang yung willpower mo hindi nag-work. Are you with me? Broken. So yung mind, will, and emotions are referring to your soul. Kaya kailangan natin maintindihan ang i-restore ng Lord sa atin yung ating mind, yung ating will, and emotions. Are you with me? Andiyan ba tayo? Kaya sa niya, He restores my soul. So God wants to bring back your mind, your emotions, and will into order or in good condition. Babalik niya. Kasi bakit? Si David kasi afflicted siya. Wounded siya. Kasi biruin mo naman, sa kabila ng kanyang tagumpay, ngayon hinahanting siya para patayin pa. Sino ba naman hindi ma-oppress, madedepress? Tama po ba doon? Nagtatago siya ngayon. Kaya wounded po si David po dito. So gustong ibalik ni Lord yung right thinking, right feeling, and right deciding. Amen. So wounded soul, no? The soul can be afflicted. In Psalms chapter 13 verse 2, nakalagay po diyan, no? As we read, sabi diyan, how long, si David po ito, sabi niya, how long must I struggle with anguish in my soul? With my soul, in my soul, with sorrow in my heart every day. Grabe, no? Talagang ang bigat nito, ang bigat ng pinagdadaanan niya. Okay, sa sobrang bigat, may bumagsak. Oh, you know. Okay, sabi sa Psalms chapter 42 verse 5, okay, hintayin lang po natin, may bumababa pong UFO eh. Ayan.
Check. Nawala po. Alright? Sa Psalm chapter 42 verse 5, basahin po natin. Nakalagay dyan, why are you cast down? Oh my soul. So soul na naman. So si David, sinasabi niya, yung soul niya may problem. Yung inner life niya may problem. Yung whole being niya may problem. Sabi niya, oh my soul, and why are you in turmoil within me? Nagsasuffer siya, afflicted po siya. Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation. So the soul can be damaged. Okay? Sige lang po. Ang ating soul o yung kaluluwa natin ay po pwedeng masaktan, mabroken, madamage. Kaya para kay David, ang sabi niya, the Lord is my shepherd, at sa verse na nakalagay, the Lord restores my soul. He restores my soul. Praise. Yan. Now, ang tanong, what damages your check? Yan. Okay? Ano nakakapag-damage sa ating pong kaluluwa? May mga ilang bagay ang nakakapag-trigger at nakakapag-damage ng ating kaluluwa. Dalawang bagay po ang sobrang nagtitrigger at tumatama po dito. Nakakasakit ng soul mo. Okay? Tingnan muna po natin dalawang bagay ito. Una po dyan yung anger o yung grudge. Emotion yan eh. Ulitin ko ha. Ano meron sa mind? Ano meron sa soul? Mind, will, and emotions. Ang anger o yung grudge ay negative emotion. Andiyan mo ba tayo? So yung grudge, pag sinabing grudge, a strong feeling of anger towards someone. Ang ibig sabihin ng strong feeling of anger, yung sobra kang galit na galit sa isang tao. Okay? Sobra kang galit na galit sa isang tao. Kasama dyan yung anger, bitterness, resentment. Pag sinabing bitterness, no, ang bitterness po, ito po yung nagbubukas po ng pinto sa kaaway. Diyan nagsisimula yan eh. Naging bitter ka lang naman ng una eh. So dahil na bitter ka ng una, ang nangyayari, binubuksan mo yung puso mo sa kaaway para pumasok siya at i-damage ang iyong emotion. Andiyan pa ba tayo? No? Para i-disturb ka, alisin yung kapayapaan sa'yo. Kapag ka ang isang tao ay bitter, hindi siya payapa. Ganun lang naman yun. Hindi po pwedeng magsama yun eh. Yung bitterness at yung peace. Okay? Kapag ka ikaw na bitter, ino-open mo yung heart mo na i-disturb ka ng kaaway, alisin sa iyo ang iyong kapayapaan. So bitterness, resentment, and anger damages your soul. Hindi mainam sa iyong kaluluwa ang hinanakit, galit o sama ng loob. Andyan po ba tayo? Lalo na yung tinatawag na grudge, yung strong feeling of anger towards someone. Yung matindi na yung galit mo sa isang tao. Okay? Kasi bakit? Pag sobrang tindi na ng galit mo, pwedeng maging ano yan eh, magkaroon ng domino effect yan para gumawa ka pa ng isang kasalanan. At isa pang kasalanan. Tama po ba doon? Diba? Nagre-revenge ka dyan eh. Are you with me? Kaya sabi sa atin ng Bible, never hold a grudge against someone. Okay, bakit? Kasi it damages your soul. Are you with me? Ang sama ng loob, hinanakit, galit, puot, ay nagdadamage ng iyong kaluluwa. Sa madaling salita, hindi siya makakabuti sa soul mo. Amen. So never hold a grudge against anyone. Why? Because it will corrupt your heart. It will corrupt your heart. Magkukurap yung puso mo. Ano ibig sabihin? Magiging matigas yan. Yes, pag hindi mo na-deal yung grudge, yung anger, resentment at bitterness sa heart mo, bukas makalawa, wala na, hindi mo na matututunan magmahal. Alop ka na sa mga tao. Nagsiserve ka sa church pero matigas na puso mo. Pwede ba mangyari? Ay, pwede mangyari yon. Responsibility na lang. Pero ginagawa mo ba talaga yan dahil sa pagmamahal mo? Hindi na. Nagsiserve ka, pero yung puso mo, matigas na. Amen po ba doon?
Kasi bakit? Dahil hindi nadidil yung pain, yung offense, yung anger, yung resentment, yung bitterness sa heart mo. Yun ang pinakapangit na kondisyon ng tao. Na meron kang ginagawang maganda pero hindi na siya driven by love or out of love. Responsibility or obligation na lang. Out of religious act na lang. Are you with me? Andiyan ba tayo? So, it will corrupt your heart. Pangalawa, no, because grudges will affect your other relationships. Naapektuhan po niyan. Lalo sa mag-asawa. Di ba? Pag merong sama ng loob, galit, puot na. No, yung sobra-sobra ng dami ng kanyang ipinondong hinanakit sa kanyang puso, sa kanyang asawa. Abay, yung pagsasama ninyo, sa halip na maging matamis, sumobrang tabang na. Wala nang lasa. Amin po ba doon? No. Andiyan ba tayo? Yung pagkasama ninyo, hindi na maganda dahil meron kang dinadala sa partner mo. Nagtitiisan na lang kayo. Meron bang gano'n? Nagtitiisan na lang? Oh, marami. Mga mag-asawang nagtitiisan. Sino din nagtitiisan na lang kayo? Bakit napunta sa pagtitiisan? Kasi kung bakit nagtitiisan kayo, dahil hindi nadidil yung soul mo, yung emotion mo. Marami na diyang hinanakit, sama ng loob sa asawa. Okay? Kaya nagsasama kayo sa isang bubong, pero wala na yung pagmamahalan. Matabang na ang pagsasama. Dahil sa anger, grudge, resentment. Ano pa? Kahit sa church, ka-churchmate mo, nagkasama kayo sa isang lugar, pero hindi kayo nagpapansinan. Amin po ba doon? No? Hanggang makakaiwas ka, iiwasan mo yung tao. Lalayuan mo ng tingin. Lilipat ka ng ibang simbahan. May isang kwento ng isang lalaki na nasaktan sa loob ng simbahan, umalis. Sa pag-aakala niya, kapag umalis siya sa ibang church, wala na yung sakit niya. Hindi po yon. No, sa pagpunta sa isang church, may isang message na nag-trigger na naman sa heart niya at nakakwentuhan niya yung isang taong related sa nakasakit sa kanya. Nasaktan na naman siya. Ang ibig sabihin, kahit magpalit ka ng gusali, kapag hindi nagbago ang ugali, may damage pa rin yan. Bitter pa rin. Nakukuha pa natin to. Nagiging bitter pa rin tayo. Kahit saan ka pumunta, no, nagkakaroon pa rin tayo ng problema. Nagiging alok pa rin tayo sa mga tao. So, ano yung una? It will corrupt your heart eh. Ano pa? It will affect your other relationships. Kaya ingatan po natin ang ating puso. Amen? Pangatlo, grudges wipe away your joy and happiness. Ayan po ginagawa niyan. Wala kang nakita na isang taong punong-puno ng sama ng loob ang kanyang kalooban at yung outcome ang ganda. Ay imposible po yon. Tama po ba doon? No, kasi kung ano laman ng puso mo, makikita yan sa panlabas eh. Magmamanifest yan eh. Amen po ba doon? Tingnan mo nga yung katabi mo, kitang-kita mo bang masaya yan? Maayos ba puso at kaluluwa? No? No? Kumusta puso niyan? Tama po ba doon? Yung joy, yung happiness, nawa-wipe out dahil sa sama ng loob, sa galit, sa puot. Kaya hindi nakakatulong, nakakapag-damage ito ng ating kaluluwa. Ano pa? Because the devil will use your grudge to plant more evil things in your heart. Tatamnan niya yan. Hanggang sa yung puso mo corrupted na, afflicted na. Yun ang mahirap. No? Yung wala ka ng pinagkakatiwalaan, galit ka sa mundo, galit ka kahit kanino, wala na. Kasi bakit? Wala. Ang puro nakatanim na yung yung mga gawa ng kaaway, mga negatibong damdamin. Hindi nakakatulong. Amen? And holding grudges will affect you physically, will affect you emotionally, will affect you what? Psychologically and spiritually. Tatama yan. Tatama yan. Diba? Kapag may sama ka ng loob, wala pa akong nakita na grow na merong bitterness eh. Nag-mature na merong grudge sa heart. Wala. Affected sa spiritual mo, psychologically. Tatama yan. Bakit? Hindi ka, wala. Ang gulo ng isip mo eh. No? Kapag nakikita mo, nawawala ka sa focus mo eh. Dahil sa sama ng loob. Emotionally, wala. Tumitigas na yung puso mo. So, alam natin na ang battle ay nasa mind. Pero kapag hindi yan nadil sa mind, bababayan sa heart mo. Maapektuhan niya yung emotion mo, yung soul mo. Are you with me? So, kailangan yan ay nadidil po natin.
And then, ano pa? Because God doesn't want you to. Hindi nais ng Lord na mayroong kasama ng loob. Yun lang yan eh. No? Hindi nais ng Panginoon na maghiganti ka kapag nasaktan ka. Leviticus chapter 19 verse 18, nakalagay, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people. Si God na nagsasabi na, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Ibig sabihin, si God pala, nais niya at dinisenyo kanya na magmahal, hindi mamuhi. Hindi magkaroon ng puot sa ibang tao. Nakadesenyo ka para magmahal at mahalin din. Amin po ba doon? So, hindi nais ng Panginoon na merong kasama ng loob. At lastly, para sa akin, because people change eh. Yung taong masama, pwede naman din maging mabait eh. Pwede naman magbago eh. Sino din naniniwala kang isang tao kahit gaano kasama, pwede pa naman magbago. Diba? Lahat naman tayo, binigyan lang tayo ng chance ni Lord eh. Diba? Tayo rin naman, lahat tayo masama. So, wag natin tuldukan yung buhay ng isang tao na kala mo wala ng pag-asa. Baka mamaya yung tao na kinakasama mo ng loob, isang araw siya rin yung tumulong sa iyo eh. Tama po ba doon? Nandiyan ba tayo? So, hindi po pwede na meron po tayong sama ng loob po sa ating puso. Kaya po sabi sa Ephesians chapter 4 verse 31, ito po ang bilin, get rid of all bitterness. Yun. Because it damages your soul. Rage, anger, harsh words, and slander. Pastor, wala po dyan yung sa akin eh. As well as all types of evil behavior. Instead, ito tayo, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Bakit nais ng Panginoon na magpatawad tayo? Una, hindi ito makakatulong sa ating kaluluwa. Pangalawa, nais ng Panginoon, yung naranasan mo, ipamuhay mo. Pinatawad ka, edi magpatawad ka. Sa buhay po natin, hindi na po mawawala na tayo po ay masaktan. Hindi na po natin maiiwasan yan. Amen po ba doon? Bakit, Pastor? Kasi wala ka pa sa heaven. Yun ang pinakasagot. Nasa earth ka pa rin. Amen po ba doon? No? At sa earth, we are all broken people. We are all imperfect people. Broken tayo, imperfect tayo. Sometimes we hurt each other intentionally. And sometimes we hurt each other unintentionally. Amen po ba doon? Minsan nasasaktan mo yung tao, hindi mo naman sadya. Minsan naman talaga sinasadya mo saktan yung tao. At hindi lang yon. Sa buhay, nandyan yung masasaktan ka at meron ding oras o panahon na ikaw rin ay makakasakit sa iba. Kasi bakit? Dahil nasa earth pa tayo eh. Fallen world to eh. Broken tayo, imperfect tayo eh. Amen po ba doon? Kaya ang pinakatanong dito sa atin, dahil offenses will come, whether you like it or not, ang pinaka-importante tanong, hindi kung nasaktan ka ba o hindi, kasi lahat tayo nasaktan na. Ang importanteng tanong na kailangan masagot ay yung kung paano ka tumugon pagkatapos mo masaktan. Nasaktan ka. Meron taong nakasugat sa iyo. Ginantihan ka ng hindi maganda sa kabila ng kabutihan mo. So kasama ba yan sa buhay? Kasama yan. Kaya lang ang tanong, matapos mo ma-experience at ma-encounter yung pain, yung offense, ano naging response mo rito? Kasi bakit? Yung tugon mo ay napaka-importante sapagkat yan ang magdedetermine kung sa taong ito ay magiging better ka or magiging bitter ka. Ulitin ko lahat tayo nasaktan dito. Walang tao na narito na walang sugat. Kaya lang, ang pagkakaiba lang natin ay yung sa pagtugon. Maybe yung katabi mo, 2024 na, hindi pa nakakapag-move on. Nagtutungo pa rin sa buhay na napakapait, no? Puno ng hinanakit, sama ng loob. Samantalang yung isang katabi mo,
Sabi na 2024 na, baguhin na natin yung ating pagtugon. Nasaktan tayo. But we want to become a better person. I want to become a better person. Kaya sinasabi sa Bible, just and then forgive. Forgive. Love one another in the same way that I have loved you. Forgive. Love one another as yourself. Doon ka magiging better eh. Are you with me? Ano ba tayo? Bakit hindi mainam sa atin ang galit? Kasi tinatamaan niya, naapektuhan niya ang ating soul. In Job chapter 5 verse 2, sa mga may galit dyan, sabi po rito, a fool's anger will kill him. His jealousy will destroy him. Yan po yun. Papatayin ka niyan. Papatayin niya yung joy, yung peace, yung happiness, yung harmony, unity. Pinapatay niyan. At in Job chapter 18 verse 4 nakalagay, your anger is hurting no one but you. Tindi nun. Yung anger na yung galit, wala daw yan, nasasaktang ibang tao kundi ikaw. Kaya nga, diba, merong quotation na ang unforgiveness ay parang pag-inom ng lason sa pag-aakala na yung taong nakasakit sa'yo ay ang mamamatay. Yamang ikaw naman yung uminom ng lason. Nakuha pa natin to? O para mong nilagyan ng apoy ang iyong dibdib at sa pag-aakala na yung taong nakasakit sa'yo, yun ang masusunog. Kaya sabi diyan, your anger is hurting no one but you. Bakit? Kasi habang naka-hold ka sa grudge, kapatid, wala kang ibang nasasaktan kundi ang sarili mo lang. Amen. Baka hindi mo alam, yung tao nakasakit sa iyo, nasa mall ngayon. Kumakain sa restaurant. Ang sarap ng buhay. Nanonood ng sine. Amen. Nag-movie marathon. Samantalang ikaw, hindi ka na makabante. Galit na galit. Ang sama ng loob. Sino ang apektado? Sino ang unti-unting namamatay? Sino ang sobra-sobra nanghihirapan? Kumakain siya ng masarap. Ang kinakain mo, sama ng loob. Nandiyan ba tayo? Biruin mo, hindi mo nga alam kung ano kalagayan at kondisyon ng taong nakasakit sa iyo ngayon eh. Baka saya-saya niya eh, pero kapag naisip mo talagang nasisira araw mo. Nandiyan ba tayo? So your anger is hurting no one but you. Kaya kung gusto kang i-restore ng Lord, nais ng Panginoon, kung gusto niya i-restore ang kaluluwa mo, yung soul mo, sabi niya, the Lord is my shepherd, He restores my soul. Ibig sabihin, nais ni David lahat ng sama ng loob niya kay Saul, alisin ng Diyos. Sino ba namang di sasama ng loob? Buhay niya, pinalaban niya sa higante, tapos ngayon papatayin pa siya. Amen po ba doon? Kapag sinabi mo, Lord, restores my soul, ibig sabihin, sinusurrender mo sa Lord ang lahat ng mga negative emotions dyan. Are you with me? Bitterness, resentment, anger, grudge, because it damages your soul. No? Kaya kapag merong taong nakasakit, hayaan mo si Lord na mag-deal sa taong nakasakit sa iyo. Hindi ikaw. Romans chapter 12 verse 17, if someone does you wrong, don't try to pay them back by hurting them. Grabe ang Bible, ang galing mag-advise, ang husay mag-advise. Talagang itutuwid ka niya. Sabi niya, if someone does you wrong, don't try to pay them back by hurting them. Try to do what everyone thinks is right. Do the best you can to live in peace. Huwag mong alisin yung kapayapaan sa puso mo. Huwag mo sirain at sunugin yung bridge ng relasyon mo sa ibang tao dahil lang sa nasaktan ka. Huwag mo silang pagbayarin. Hayaan mo kay Lord. Sabi naman ni God, di ba, vengeance is mine eh. Ibig sabihin, hayaan natin si Lord ang mag-deal dun sa tao na yon. So set yourself free. Forgive.
Amen po ba doon? Hindi easy mag-forgive, but it is worth it. Sinasabi. It is worth it. No? Nagiging difficult lang or mahirap lang sa atin ang magpatawad kapag ang mata mo nakatingin sa sugat mo eh. Diba? Kapag ang nakikita mo lang yung pain, mahirap magpatawad kung ang focus mo nandun sa pain. Pero kapag ang focus mo ay dun sa pagpapatawad ng Diyos na ginawa sa iyo, hindi na magiging mahirap sa iyo magpatawad sa iba. Kasi grabe, hinigitan ng Diyos ang lahat ng pagkukulang natin, no? At talagang nilublob niya tayo sa napakasaganang biyaya at kagandahan loob ng Diyos. Kaya hindi siya magiging mahirap. Amin po ba doon? Ano yung una, yung nakakapag-damage ng soul? Yung grudge or anger, resentment, bitterness. Pangalawa, ito yung dalawa talagang nakita ko sa pag-aaral ko na talagang pumapatay sa kaluluwa mo. Ano pa? Pangalawa, yung guilt. Yes, major yan, yung guilt. Kasi ang guilt, laging kasama niya ng condemnation. Oo. Yung guilt no na I wish sana hindi ko nagawa yung bagay na yon. Bakit ko ba nagawa siya? Tapos ikaw binibit-bit mo yung bigat doon sa pagkakamali mo, sa pagkakasala mo. Amin po ba doon? No, 2024 na, pero bit-bit mo pa rin yung kasalanan mo sa nakaraan. Yung guilt. Amin po ba doon? Nandiyan po ba tayo? It is a torment for many. Talagang tormenting po siya. No? Ibig sabihin, kapag ang guilt ay nasa iyo, yung restoration mahirap para sa iyo. Kasi puno ka ng guilt eh. Kapag merong guilt sa puso, walang restoration. No? At dito tayo nakikipag-wrestle talaga. Mahirap. No? Mahirap i-deal siya. Yung parang feeling mo, hindi ka karapat-dapat, feeling mo, unworthy ka, no? Ang sama-sama mo, yung bigat sa iyong kalooban, yan yung dinadala mo. Bagong taon na, pero yung bigat sa kalooban mo, nandyan pa rin. Yung kasalanan ko lahat, kung bakit kasira pamilya ko, kasalanan ko lahat, kung bakit kami naghirap, kasalanan ko. Ang tingin sa sarili mo, ang sama-sama mo. Hindi ka nakarapat dapat bigyan pa ng pagkakataon. Pero tandaan mo, kung pinatawad ka na ng Diyos, at pinaniniwalaan mo yung pagpapatawad sa iyo ng Diyos, sa nakaraan, sa kasalukuyan, at maging sa darating, nais ng Panginoon, napatawarin mo na rin sarili mo. Let's move on. Kasi yung guilt, kapatid, wala kang makikitang taong napakasaya na merong guilt sa puso. Palagi mo tatandaan yung guilt na meron ka, yung mga pagkakamali mo, pagkadapa mo, kasalanan mo, lahat yan, nandun na po sa krus ng Kalbaryo. Sinetel na po ng Panginoon yon sa kanyang katawan, sa dugo niyang katawan. Upang maging guilt-free po tayo. Kapag kinokondem ka ng kaaway, ikaw, pa-church ba? Wala na magbabago. Ganito nangyayari. Wala na, hindi ka na aangat sa buhay. Hindi na mabubuo yung mga nasira. Lagi mo tatandaan, lahat ginawa ng Panginoon sa krus para maging malaya ka. Amen? Kaya kung meron ka narinig na tinig ng kaaway or accusing voices na sasabi sa iyo, hindi ka karapat dapat, no? Masama kang tao, tandaan mo palagi, ituro mo yung kaaway sa krus dahil ang dugo ni Jesus, binalot ka ng katwiran. Binalot ka ni Jesus ng katwiran. Amen po ba doon? No? Hindi na kasamaan na nakabalot sa iyo, kundi ang dugo ni Jesus. No? Andiyan yung righteousness ng Lord sa buhay po natin eh. No? Ginawa tayong banal ng Diyos. Amen. Sabi po sa Psalm chapter 38 verse 4, bakit mahirap ang guilt? My guilt overwhelms me. Okay? It is a burden too heavy to bear. Talaga, yung grudge at yung guilt, yan talaga, may epekto yan sa soul mo. Psalm 38 verse 6, I am bent over, I am crushed, I mourn all day long. Mabigat siya. So guilt drains you emotionally. No? Proverbs chapter 20 verse 27, the Lord gave us mind and conscience, we cannot hide from ourselves. Kasi bakit? Kapag meron kang guilt, huwag mo siyang huwag mo siyang ipawalang bahala. Yung parang kinukonsil mo siya, isettle mo siya. Okay? Huwag mo siyang i-justify.
Kasi nga sabi diyan, the Lord gave us mind and conscience. Kasi iingay yan sa iyo eh. Magkakaroon ka ng noise sa heart mo eh. No? We cannot hide from ourselves. Ano ibig sabihin? Kung may mga taong kilala ka, sigurado ikaw, mas kilala mo rin na sarili mo. Alam mo lahat ng ginawa mo. At hindi ka makakapagtago dahil may konsyensyang ibinigay sa iyo si Lord eh. Amen po ba doon? Yan yung tinatawag na moral law eh. When you say moral law, nilagay ni Lord yung kanyang kautusan sa puso mo, alam mo yung tama't mali. Amen po ba doon? Kaya kapag may mali kang ginawa, yung conscious mo, nagre-react yan. Kasi alam mo mali eh. At minsan yung mali, iniisip natin na, ginajustify natin, okay lang kasi bakit? Ginagawa rin naman ng iba. Di ba? Hindi naman siguro ganun ka big deal kay Lord John. Kasi nagmi-minister naman ako, nag-church naman ako, kaya okay lang kahit ganito. Hindi po yon. Pag hindi mo kayang i-deal ang guilt, no? Bukas makalawa, makikita mo yung heart mo, titigas na yan, wala na. Dahil ang guilt, nadidil lang yan sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo siya pwedeng i-conceal, hindi mo pa siya i-justify, i-deal mo ang guilt mo na, Lord, pinatawad mo na ako sa mga pagkakamali ko, pagkakasala ko, and then si Lord, hayaan mo na ituwid ka niya sa mga mali mong landasin. Amin po ba doon? Kasi ang kaaway, i-focus ka niya sa mali mo. Amin po ba doon? No, nais ng kaaway, maging against ka sa sarili mo sa bawat pagtungo mo sa araw. Kaya nga tinawag siyang accuser of the brethren eh. Nag-a-accuse siya. You don't deserve to be happy. Ano po sabi po rito? You cannot drag yesterday's failure into today and live in victory. Mahirap yan. Kung ang basura ng kahapon, dadali mo ngayong araw na to, hindi mo mararanasan at makikita ang katagumpayan. Amen. Kaya pagkatiwalaan natin ng Panginoon, trust the good shepherd to forgive your sins, no? I-let go mo lahat ng mga kasalanan mo, ibigay mo sa Panginoon. Sabi naman, His mercies are new every morning. Nagkamali ka sa nakaraang taon, tapos na yan. Bakit? Sariwa palagi ang habag at biyaya ng Diyos sa bawat araw para bigyan tayo ng bagong simula. Amen po ba doon? Kaya sabi po dito, He restores my soul. He restores my soul. Dalawang bagay na nakakadamage sa soul mo. Una yung grudge at pangalawang G, yung guilt. Amen. Nakuha po natin? Kaya kung ngayong oras na to, ngayong araw na to, may pino-point out na si Lord sa iyo, sa heart mo habang nakikinig ka, at sinasabi niya, i-release mo na yung taong yon, tumingin ka sa future, huwag kang tumingin sa past, kasi kapag tumitingin ka sa past, di ka makakapag-move on sa ginawa niya sa iyo, sa sinabi niya sa iyo, tumingin ka sa future, mag-focus ka sa future, i-release mo yung tao. Just forgive. Amen po ba doon? At yung guilt, sabi ng Lord, tapos na lahat, no? Ang biyaya tabag ng Diyos ay laging sariwa sa bawat araw, magsimula ka uli. Sinetel na lahat ng Panginoon, ang lahat ng kasalanan mo doon sa krus ng Kalbaryo. Guilt-free na po tayo. Amen po ba doon? No, kaya nga, wala nang condemnation eh. Wala nang power ang condemnation sa atin ng kaaway. Kasi hindi kanya na pwedeng ibalik sa nakaraan dahil sinetel na ng Panginoon ang past mo. Amen. And then sabi po rito, okay, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness. No, grabe itong pinag-aaralan natin. No? Doon pa lang tayo. Matatapos na tanghali, doon pa lang tayo. He restores my soul pa lang. No, sabi niyan, He leads me in the paths of righteousness. Ibig sabihin, hindi lang to reviving at replenishing. No, hindi lang to yung kapag bumagsak ay tatayo ka ng Panginoon, kapag nanghina ka, i-encourage ka ng Panginoon, kapag na-dry ka, i-revive ka ng Panginoon, kapag lumayo ka, ipupurso ka ng Panginoon. Hindi lang ganun yun ang pagiging good shepherd. Ang pagiging good shepherd, though lahat ng yun ginawa sa'yo ng Panginoon, pero anong ginagawa ng good shepherd? He guides our steps. Sabi niyan, He leads me in the paths of righteousness. In the paths of righteousness. Yung paths of righteousness po dyan, hindi lang sinabi yung paths of righteousness for His name's sake, nakalagay, no? Ito po ay tumutukoy po sa ating pong personal na buhay. Gusto kang i-guide ng Lord sa karir mo. Ipag-guide mo sarili mo. Ipag-guide mo kay Lord yung karir mo. Gusto kang i-guide ng Lord sa relationship mo. Ipag-guide mo kay Lord yung relationship mo. Amin po ba? Ipalid mo kay Lord dyan. No? Yung income mo, ipalid mo sa Panginoon yan. Yun yung nais ng Panginoon sa personal life mo, bawat aspeto ng iyong buhay, pangunahan niya. Gabayan ka niya.
Amen po ba doon? No, sabi sa Psalms chapter 32 verse 8, I hear the Lord saying, I will stay close to you. Sa TPT ko binasa kasi ang ganda eh. I hear the Lord saying, I will close to you, instructing and guiding you along the pathway for your life. I will advise you along the way and lead you forward with my eyes as your guide. Ang tindi na itong ginagawa ng mabuting pastol mo. Listen to me, kung merong problem, kung nahihirapan ka, nabibigatan ka sa karir mo, sa relasyon mo, tanungin mo sa sarili mo, Lord, ikaw ba talaga naglilid sa akin dito? Amen po ba doon? Kasi si Lord, pag nag-lead siya, hindi ka nadadalhin sa isang pangit na kondisyon at place. Nais ng Panginoon na ilid ka niya sa iyong personal na buhay, sa mga desisyon mo sa buhay, pangunahan ng Panginoon. Bago mo pasukin ng isang bagay, no, i-acknowledge mo muna si Lord, Lord, guide me, lead me, tama ba itong trabahong kinuha ko? Tama ba itong relasyon na pinasok ko? Tama ba itong negosyo binuksan ko? Ipalid mo kay Lord kasi siya yung shepherd mo eh. Amen. Ibig sabihin, kapatid, kung bakit ka nahihirapan, is it possible? Is it possible lang ba? No? Kung bakit ka nahihirapan sa ibang aspect ng buhay mo, kasi bilang isang tupa, nililid ka, ganun ang tupa eh, nililid ka ng pastol, pero ikaw lumiliko ka. Nawawala ka dong sapat. Amin po ba doon? Kaya ka may road and stop eh. Bakit? Kasi ang tupa, yan, madalas nagmamagaling, lumilipat ng landas. So doon tayo na-hurt, doon tayo nasasaktan. Kaya nga sabi ito, God guides, our good shepherd guides our steps. Ask the Lord, Lord, guide me this day. Sino po dito kapag nanalangin ka, humingi ka ng guidance kay Lord? No? Sa mga decision mo, Lord, gabayan niyo po ako. Pangunahan niyo po ako sa mga gagawin ko. Sa mga decision ko ngayong araw po ito, gabayan niyo po ako. Ikaw ang aking mabuting pastol. No? I-direct mo po yung aking mga hakbangin dun po sa plano mo, dun sa kagustuhan mo. Panginoon, nais ko po, kung ano man po ang piliin ko, yun ang gusto mo para sa akin. Guide me. Amen po ba doon? Saan ka i-guide, Lord? In the path of righteousness. No? In the path of holiness. Ibig sabihin, kapag si Lord ang naging shepherd mo, hindi ka niya dadalhin sa kasalanan. He is the good shepherd. The good shepherd. Amin po ba doon? No? Kaya kapag tayo ay nagkasala, huwag natin sabihin na, si Lord kasi nag-lead sa akin, hindi po yon. No? Meron pong sinara si David po, nagkasala po siya kay Bathsheba. Tama po ba doon? Pero yun po yung act of willful sin. Act of willful sin. Ginusto po yun ni David, hindi yung gusto ni Lord para sa kanya. Yun po yun. Kapag ka ikaw ay nalaglag sa kasalanan, sasabihin mo, ang hindi maganda leadership ni Lord. Hindi. Ginusto mo talaga yon. Ginaguide ka niya, nag-a-alarm siya sa heart mo, pero hindi ka sumunod, ginusto mo yon. That is the act of what? Act of willful sin. May kalooban ng Diyos sa iyo, pero mas sinunod mo yung kalooban mo at kagustuhan mo. Kaya sabi niya, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Ano ibig sabihin po nun? No? Ang Diyos po, siya po ay napaparangalan, nag-glorify kapag po tayo ay nagpapasubmit sa Kanyang leadership. Kapag po tayo ay sumusunod, nag-follow po tayo sa Kanyang direction, ang Diyos po ay napaparangalan. Kapag ang karakter ng Diyos ay nakikita sa atin, ang Diyos po ay napaparangalan. Napaparangalan. Di ba po yung nabago buhay mo, sino napaparangalan? Napaparangalan ng Panginoon eh. Amin po ba doon? Yung ginagawang paglilingkod, sino napaparangalan? Napaparangalan ng Panginoon. Kapag nakikita niya ang ayos ng buhay mo, wow, bakit ka nabago? Si Lord po nagbago ng buhay ko. So yung credit kay Lord, nag-glorify yung kanyang pangalan. Kaya sabi niya, He leads me in the paths of righteousness. When you say paths of righteousness, whether is it career, relationship, business, whatever, yan yun yung paths, hayaan mong ilid ka ni Lord. Righteousness, it means holiness. Amin po ba doon? Tama, maayos, banal.
Doon ka niya dadalhin sa maayos na buhay, tamang buhay, banal na buhay, hindi yung makasalanang buhay, hindi yung pagod na buhay, hindi ka niya doon ililid. Nais ng Lord na makita mo, maranasan mo yung buhay na kasaya-saya, na may kasaganahan. Amen? Wala pa akong nakita ng isang tao na sobrang saya na nasa kasalanan. Sabi nila kasi, ang kasalanan kasi, Pastor, masarap siya eh. Try mo yung gumawa ng tama, mas masarap. Yes, pag nakita mo buhay mo, si Lord na mabibigyan ng credit po dyan. Sabi niya, for His name's sake. Bilang mga tupa ng Panginoon, I hope and I pray, kapag nakikita tayo ng mga tao, hindi sinasabi nila na yung kapitbahay ko, linggo-linggo na simbahan, pero demonyo ugali. Sana po kapag nakita tayo ng mga tao sa paligid natin, sabi na grabe yung kaibigan ko, dating adik, ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Galing. Si Lord na napaparangalan. Yung pangalan niya ang naitataas. Amen? Hindi yung sa worthless. Grabe, Christian ba yun? Yun ang pinakatamad dito eh. Napakagulang nun, manggagancho yun. Christian ba yun? Huwag po natin bigyan po ng kadustaan yung pangalan po ng Panginoon. Kapag nakita ka, napaparangalan dapat yung pangalan ng Panginoong Jesus. Ay, lagi nasusugalan yung Christian ba yun? Bakit ganun? Bakit ganun magsalita? Christian ba yun? Dapat po, makita yung karakter ng Lord po sa atin. Nagsagayon ng mga tao maparangalan ng pangalan ng Panginoong Jesus. So our shepherd leads us. Nililid tayo ng Panginoon. Dito po ako magtatapos sa inyo. Sabi niya, He restores my soul. Ulitin ko po, baka dinidil na ng Lord yan, 2024 na, baka pwede na siyang i-let go. Amen? Mag-forgive, i-release yung tao, mag-start uli, and let's move on. Merong period of time na kinikip mo siya, pero dapat dumating din yung time na ibigay mo na siya sa Panginoon. Lord, kayo na po bahala sa taong nakasakit po sa akin. Kung paano niyo po ako binago, baguhin niyo rin po siya. Grabe, kapag ganun ang prayer mo, babaguhin talaga ni Lord puso mo eh. Tama po ba doon? No? Sa halip na ipanalangin mo yung kapahamakan ng tao, nais mong ipanalangin yung tao na baguhin ng Panginoon tulad mo. Puso mo mababago dyan. No? Yung emotion mo, yung joy, yung happiness, babalik. No? Babalik uli. Yung dating hindi ka na umingiti sa maging masaya ka uli. Kasi bakit? Baka nandyan yan. Kailangan siyang i-release. Yung soul natin. Guilt, let the past be the past. Tapos na yon. Ang dami mong pagkakamali, mga failures, mga bagay na hindi nagtagumpay na pinasok mo, bagsak yung kalooban mo, ramdam mo yung bigat. And then, kadalasan sinisisi mo yung sarili mo. Kung bakit nagkaganito kami, kung bakit nagkaganito, kasi kasalanan ko eh. Tama na, pinatawad ka na ng Panginoon, patawarin mo na sarili mo. Tama na. Amen. Huwag mo ngayaan ang kaaway. Ibalik ka sa past mo kung nais ng Lord tumingin ka sa future mo. Amen po ba doon? At ang sabi diyan, He leads me in the paths of righteousness. This year, sa pagsisimula pa rin ng taon, payagan mo ang Diyos na pangunahan ka. Huwag ka mauuna sa Panginoon. Kasi ang shepherd, dapat siya lagi ang una eh. Hindi porket masarap sa pakiramdam, ay nangangahulugan, tama yon. Hindi porket opportunity yan, na tingin mong blessing, ay talagang blessing talaga para sa'yo. Kasi minsan, nakakikita na ba yun? Akala mong opportunity nyo, akala mong blessing, ba? Siya pa pala papatay sa'yo? Siya pa pala maglalayo sa'yo sa Panginoon? Siya pa pala sisira ng pamilya mo? Do you get my point? Na, kung may opportunity sa ibang bansa, doon pala sa pagpunta sa ibang bansa, doon nasira pala lahat. Kung may trabaho, sa trabaho mo, doon ka pala lalo nasira kalusugan mo.
Kasi bakit? Baka mamaya, nauna ka. At hindi ang shepherd mong nauna. Halaan mo si Lord. Lord, kung para sa akin to, Panginoon, bibigay mo para sa akin to eh. Alam mo, pangangailangan ko eh. Alam mo kung paano ko sustain eh. Maliban na lang, kapag ang puso mo naghahangad ng mga material na bagay higit sa Diyos. Malaki kitaan eh. Sige na, Lord, kahit wala ka pang go signal, tirahin ko na to. Hindi mo inipilit. Tapos sabihin mo, Lord, bakit ganito ako? Bakit pagod na pagod ako? Umiyak ka sa Panginoon. Baka ngayong araw na ito kinakausap ka ng Panginoon. Nak, dyan sa work mo, sa career mo, sa relationship mo, pwede ba ngayong taon, hayaan mo akong manguna? Samahan kita, gabayan kita. Hindi kita dadalhin sa kawalan, sa kasalatan, sa karamdaman. Pag dinala ka ni Lord, hindi sa kasalanan. Dadaling ka niya sa buhay na ganap at kasaya-saya. Ganun na mabuti pa. Alam ng Diyos kasi makakabuti sa iyo eh. Alam niya makakabuti sa iyo. Kung hindi pa talaga oras, huwag pilitin. Hindi kasi pa oras eh. Kapag pinilit mo, ikaw rin masasaktan. Wala pa ako nakita na kumain na bubot na bunga, tas tuwan-tuwa nung nakakain siya. Yan pakla nun eh. Kaya mo si Lord, kung hindi pa talaga to, yung araw, taon, buwan, para maglagay ng negosyo, Lord, yung will mo, ikaw po masunod. At the end of the day, bubuhayin ka ng Diyos. Alam ni Lord kung pangangailangan mo. Huwag kang tumingin sa material. Tingin mo mas maging priority mo yung leading ni Lord sa'yo. Yung guidance ng Lord. Yun ang pangawakan mo. Amin po ba doon? So our shepherd leads us. Ginagay tayo eh. Ginagay tayo ng Lord. Ang tanong, are you following? Meron ka bang nakalagay sa puso mo na something na nakaka-proud na, Lord, alam mo yan, hindi ako pumasok dyan dahil hinihintay kita. Diba? Are you following? Nililid ka ni Lord, pero sumusunod ka ba? God is constantly guiding you in the paths of righteousness. The question is, are you following His path? Doon sa landas na pinangungunahan ka ng Panginoon. Nandun ka ba sa landas kung saan ka nililid ng Lord? Are you obeying His word? Talaga ba? Yes, alam ko Christian ka. Pero ang tanong hindi sa umaating ka o masipag ka eh. Ang tanong kasi, sumusunod ka ba kay Lord? Yung Lord na tinanggap mo, yung Lord na pinagmamalaki mo, yung Lord na gusto mong itaas, ang tanong ko sa iyo, sumusunod ka ba sa Kanya? Are you obeying His word, instructions, impressions, revelations? Doon ba sa word ni Lord talaga bang sumusunod ka? No? Are you pursuing His will? This year, kanino kayang will ang may pupursue? Yung will ni Lord sa'yo? O yung will mo? No? Ako po panalangin ko, this 2024, yung will naman ni Lord mangyari sa buhay po natin. Ilang taon na at ilang beses mo na sinubukang i-pursue yung will mo, wala namang nangyari. Tama? Baka po pwede this year, yung sabihin mo naman kay Lord na, Lord, not my will, but your will be done. Amen po ba doon? Kung ito yung gusto mo para sa akin, dito po ako. Dito po ako mag-i-stay, dito po ako mag-work, kasi ito yung will mo para sa akin eh. Amen po ba doon? So are you submitting to His leadership? Sa leadership ba ni Lord, nagpapasubmit ka? No? Amen po ba doon? Si Lord po, sinisigurado niya na tayong mga tupa niya, dadalhin niya sa isang pastulan, sa green pastures, sa destiny mo, destiny na inihanda sa'yo ng Lord, prepare ni Lord para sa'yo. Magandang future, magandang kinabukasan, yun ang nais ng Panginoon. Hindi nais ng Lord, yung masaktan ka, o yung parang maging lugmok ka sa buhay, ma-depress ka. Kapag na-oppress, kapag nadidepress, balik lang.
Baka kasi hindi ako nag-o-obey, baka hindi kasi ako nagka-follow, baka hindi ako nagsasubmit kay Lord. Baka yung will ko kasi pinupurso ko. Follow the Lord. Follow your good shepherd. Amen? Sabi niya, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Kung pwede ba tayong lahat ay tumayo? I pray today ng mga puso po natin ay makareceive ng healing sa Lord. Di ko alam kung anong kondisyon ng puso mo. Pero ngayon, kinukumusta ni Lord yung heart mo eh. Yung heart mo, kumusta? Sabi ni Lord. No? And God wants to heal you. To heal your heart. He wants to give you peace, joy, happiness. Gusto ng Lord na i-restore yung soul mo. Guilt, anger, bitterness, resentment, grudge, ngayong umaga, nais ang Panginoon alisin lahat ng yan. At bigyang kagalingan yung kalooban mo. Nais ng Lord, ngayong umaga, pangunahan niya yung buhay mo mula ngayon. Isusuko mong lahat-lahat sa Kanya. Magpapasubmit ka sa Kanya, mag-o-obey ka sa Kanya. Ipupursue mo yung will ni Lord sa bawat aspect ng buhay mo. Ask the Lord guidance from Him. This entire year, we need guidance from the Lord. Amen? Kailangan natin ng guidance ni Lord ngayong taon. Hindi na uubra galing at usay. Napaka-rampant na po ng oppressions at depression. Huwag na tayo sumama sa kanila. Huwag na tayo mapabilang. Meron tayong mabuting pastol. At ngayong umaga pong ito, susuko natin yung puso natin sa Panginoon. Lord, ito yung heart ko. Matigas na. Pero Lord, hipuin mo po ito ngayong umaga. Pagalingin mo, linisin mo. Yung heart ko, Lord, gawin mong masunuring puso. Kumikilala ng iyong kalooban. Panginoon, salamat po sa mensahe mong ipinarating po sa bawat isa po sa amin. Tulad ni David, Lord God, minsan pa, Lord, i-restore mo po ang aming kaluluwa. Pagalingin mo ang aming kalooban. Pagalingin mo ang aming isipan. Bigyan mo kami ng karunungan sa pagdedesisyon sa buhay. Pangunahan niyo po kami. Nagpapasakop po kami sa iyo. Masunod ang nais mo, ang kalooban mo, hindi ang sa amin. Ngayong taong ito, Panginoon, kailangan namin ng gabay mo. May hirap magtungo sa taong ito, Lord, na wala ang pangunguna mo. Hindi namin alam kung ano po pwedeng mangyari eh. Hindi namin alam kung ano po pwede namin maranasan. Pero naniniwala kami kapag ikaw ang aming mabuting pastor, Lord God, hindi mapapahamak ang aming buhay. Nakasisigurado po kami, Panginoon, na ang taong ito ay magiging mainam para sa amin. Ang buhay na pinangungunahan at sinasamahan at ginagabayan mo ay ang buhay na magiging mainam at matagumpay sa taong ito. Lord, hindi ang kalooban namin, kundi iyo. We love you, and we honor you, Lord. In Jesus' mighty name, amen.